Bago tayo magsimula, pwede bang pahingi ng like at mag-subscribe ka na din sa ating munting channel para ganahan pa ang Kagingo nyo mag-upload araw-araw, at kung mayroon mga maiiksing ads na lumabas sa ating video, huwag nyo na i-skip mga Kagingo, dahil malaking tulong na yan sa ating channel. Tayo na at simulan na natin ang bagong kabanata ng pinakamalakas na assassin na nabuhay muli sa mahinang katawan ng ikatlong Panginoon na si Sorayang. Sa nakaraang kabanata, nakatanggap ng bagong misyon ang ating bida na si Hajen mula sa Demon Lord. Naatasan siya na maging Special Inspector General. Masayang-masaya naman siya nang malaman na lalabas siya ng Divine Cult para sa misyong ito, dahil plano niyang isakatuparan ang orihinal niyang plano na tumakas sa kulto at magsimula ng bagong buhay. Bago ang araw ng kanyang pag-alis, pinaghahanda siya ni Ho Yusong. Sa pagpapatuloy ng kwento, ipinagkaloob ni Hajen kay Dongpil ang isang bihirang aklat na naglalaman ng Vajrayaksha Demonic Arts, isang makapangyarihang martial arts technique na may kakayahang magpaangat ng enerhiya sa sukdulang level. Hindi nagaksaya ng oras si Dongpil at sinimulang aralin ito agad. Ang kanyang determinasyon ay walang kapantay, at sa loob lamang ng isang araw, naunawaan niya ang esensya ng teknik na ito. Habang nagsasanay, ramdam ni Dongpil ang rumaragasang enerhiya sa kanyang katawan, tila sinasakop siya ng kapangyarihang hindi niya naranasan noon. Ang bawat galaw niya ay mabigat ngunit eksakto, at sa bawat hampas ng kanyang kamao, may puwersang humahampas sa hangin, na para bang sumasabog ang kanyang lakas sa bawat kilos. Ganito pala ang pakiramdam kapag ginamit ang lakas sa sukdulan, naisip niya. Kakaiba ito sa nakasanayang sword aura na madalas niyang gamitin, ibang antas, mas malakas, mas nakatatakot. Sa gitna ng kanyang pagninilay, bigla niyang narinig ang boses na sumaire sa katahimikan. Napalingon siya at nakitang papalapit si Hajen, bitbit ang ngiti sa kanyang mga labi. Congrats, Dongpil! Na-master mo na agad ang Vajrayaksha Demonic Arts. Masayang bati ng batang Panginoon, habang pumapalakpak at tila natutuwa sa bilis ng pagkatuto ng kanyang basalyo. Hindi makapaniwala si Dongpil sa bilis ng kanyang progreso, at sa mga salitang narinig mula sa kanyang Panginoon, lalo pang tumindi ang kumpiyansa niya sa sarili. Lumapit si Hajen at idinagdag, gamitin mo ito sa mabuti. Pero sigurado naman ako na gagawin mo yon kahit di ko sabihin. Sa bawat hakbang ni Hajen, ramdam ni Dongpil ang respeto at tiwala na ipinapakita nito sa kanya. Alam niyang ang Vajrayaksha Demonic Arts ay hindi basta-bastang teknik, ngunit dahil sa kanyang Panginoon, nagkaroon siya ng pagkakataong yakapin ang kapangyarihang ito. At sa pagkakataong iyon, buo ang kanyang isipan na gamitin ito para magampanan ang kanyang tungkulin bilang personal na gwardiya ng batang Panginoon. Sabi naman ni Dongpil, gagamitin ko lamang ang kapangyarihan na ito upang protektahan ka, batang Panginoon. Biglang sumeryoso ang ekspresyon ng mukha ni Hajen at sinabi, huwag. Ang kapangyarihang yan ay sayo lamang. Dapat mong unahin ang pagpapahalaga sa sarili mong buhay bago sa akin. Magalang namang tumutol si Dongpil at yumuko, patawad po pero hindi ko maaaring gawin yan. Ako ang inyong escort na mandirigma. Lahat ng talon na dadaplis sa inyo ay kailangan munang dumaan sa malamig kong bangkay. Natigilan si Hajen sa narinig mula kay Dongpil at hindi na nagsalita pa. Alam niya ang antas ng dedikasyon ni Dongpil at ang pagpapahalaga niya sa misyon na ibinigay sa kanya. Ngunit ito rin ang dahilan kung bakit napuno siya ng pag-aalala. Pagbalik niya sa kanyang silid, naupo siya sa isang sulok katabi si Goldie at napaisip. Aniya, maraming beses nang niligtas ni Dongpil ang buhay ko. Kung ikukumpara sa nakaraang buhay ko, walang tao na nagpahalaga at nag-alala para sa akin ng higit kay Dongpil. Napuno ng kalungkutan ang kanyang mukha at tahimik na hinihiling na sana hindi mangyari ang kinatatakutan niya, ang ideya na paano kung subukan ni Dongpil na pigilan siya sa kanyang pag-alis. Magagawa ko ba talaga siyang patayin upang makatakas sa lugar na ito? Ito ang katanungan na bumalat sa kanyang isipan. Ngunit pinaalalahan niya rin ang kanyang sarili, hindi ka maaaring maging isang mandirigma kung ang puso mo ay puno ng sobrang pagmamahal para sa ibang tao. Kailangan mong isakripisyo ang maraming bagay para makuha ang bagay na ninanais mo. Nang mahuli niya ang sarili na nalulungkot, napasabi siya sa sarili, ano ba yan? Kailan pa ko naging sentimental?
Napatingin siya sa bintana at nakita ang taga-silbing si Anghua na nagwawalis sa bakuran. Sa kanya naalala na pinaplano niya ring turuan si Anghua ng tamang martial arts. Sabi ni Hajen sa sarili, hindi pa rin ako makapaniwala habang iniisip na aalis na talaga ako. Napalingon siya at nakita si Goldie na biglang tumalon mula sa kama paakyat sa kanya. Bagaman nagulat, agad niya namang nasalo si Goldie. Inilagay niya ito sa balikat niya at nilero. Napangiti si Hajen nang makita siya at sinabi, at least hindi ko kailangang iwanan lahat ng na-attach sa akin. Pwede kang bumalik dito kahit kailan mo gusto, dahil siguradong magiging matamlay ang buhay rito kapag nawala ka. Bumalik ang seryosong mukha ni Hajen nang maisip niya ito, nalalapit na ang pagtakas ko mula sa Divine Cult na matagal ko nang hinihintay, pero bakit hindi maganda ang pakiramdam ko? Bakit hindi ako mapalagay? Samantala, sa Berserk Demon Squad, matinding nagsasanay ang mga miyembro kasama ang kanilang pinuno na si Yui Hungrian. Mga animal, magpakita kayo ng determinasyon. Hoy ikaw, hihiga ka na lang ba dyan dahil napilayan ka ng binti? Sigaw ni Yui Hungrian, pinagagalitin ang mga tauhan niya habang nagsasanay. Matapang namang sumagot si Chagwang, and second in charge niya, hindi pa kami patay. Sabi naman ni Yui Hungrian, tama yon. Mayroong magandang dahilan kung bakit may kasabihan na kapag nakita mo ang Berserk Demon Squad ay nangangahulugan na siguradong katapusan mo na. Kapag nabali ang mga kamay ninyo, lumaban kayo gamit ang mga binti. Kapag nabali ang mga binti ninyo, pagpira-piresuhin nyo sila gamit ang mga ngipin ninyo. Ito ang paraan ng paglaban ng Berserk Demon Squad. Saka nga inatake ang isang tauhan at sumigaw, ibuhos nyo ang isip at puso ninyo rito. Lumaban kayo na parang totoong laban ito. Iwinasiwas niya ang kanyang espada sa mga tauhan, at sa isang hampas, dalawa agad ang napatumba. Sumigaw siyang muli, anong ginagawa ninyo? Lumapit kayo sa akin at umatake. Pagkatapos ng pagsasanay, nakangiti si Yui Hungrian habang tumatagaktak ang pawis, at sinabi, yan dapat ganyan. Yan ang tunay na pakikipaglaban. Okay, tama na ang pagsasanay sa araw na ta. Sigaw ni Yui Hungrian, napapalibutan ng mga tauhang nakahandusay na sa lupa, lupaypay at wala nang natitirang lakas para bumangon. Umaangal sila sa sakit ng katawan, at sabi pa ng isa, patay na ko. Samantala, nakaabang ang isang doktor sa gilid. Nilapitan nito si Yui Hungrian at sinabi, Squad Leader, malubha po ang injury ninyo. Kailangan, ngunit pinutol ni Yui Hungrian ang pagsasalita ng doktor at sinabi, ayos lang ako. Gamutin mo muna ang mga tauhan ko. Naglakad si Yui Hungrian pabalik sa tent habang nagrereklamo, phew, di ko na kayang gawin tong kalokohan na to. Alam ko na ang bawat sandali ay isang oportunidad upang matuto, pero ang pakikipag-sparring sa mas mahihinang kalaban ay hindi nakakatulong sa akin na mag-improve. Naisip ni Yui Hungrian bigla ang ikatlong batang Panginoon na tanging nakatalo sa kanya, nakakainis naman Anvi ikatlong batang Panginoon, hindi niya ba ko hinahanap? Pumasok na si Yui Hungrian sa tent at habang binubuksan ang pasukan, inis niyang sinabi, og nakakaboring naman ta. Sana bigyan nila ako ng misyon o kung ano pa man na gagawin. Hindi niya alam na naghihintay pala sa loob ang Penal Law Hall Master na si Gogu, hindi niya inaasahang makita ito doon. Sabi ni Gogu, bored ka na. Magaling, sakto. Dahil meron akong misyon na perpekto para sa Berserk Demon Squad. Interesado ka bang malaman? Lumiwanag naman ang mukha ni Yui Hungrian at abot tengang ngumiti dahil sa pagkasabik. Aniya, ha? Isang misyon. Ano kaya ang misyon na ipagagawa ni Gogu sa kanya? Malalaman natin mamaya. Samantala, di nagtagal ay dumating na rin ang araw ng pag-alis ni Hajen para sa kanyang bagong tungkulin, ang Special Inspector General. Pinuntahan siya ni Anghua sa silid at iniulat, Batang Panginoon, kumpleto na po ang mga paghahanda. Bago siya umalis, may isang aklat na iniabot si Hajen sa kanya. Sabi niya, Anghua, kunin mo ito. Ang internalization ng kapangyarihan mo at stable ngunit hindi ito ganun kalakas. Kaya inihanda ko ito. Maaaring hindi ito pinahahalagahan masyado sa loob ng Divine Cult, pero maituturing na first rate ito sa labas. Nagulat si Anghua sa di inaasahang regalo na natanggap mula sa Batang Panginoon.
Nauutal na sabi niya, ma-martial arts. Ikaw ba mismo ang nagsulat nito? Sabi ni Hajen, kung mas marami akong oras, tuturuan at gagabayan pa sana kita mismo sa mga nakasulat dyan. Pero dahil aalis na ako, naglahat ako ng mga notes dyan para mas madali mong maunawaan. Hindi ko nga lang alam kung gaano kaganda yung mga naisulat kong notes para sayo. Tinitigan ni Anghua ang aklat at naluluha habang pinapakinggan ang mga payo ng batang Panginoon. Sabi ni Hajen, mayroon kang potensyal pero hindi ka talentado o ekstraordinaryo. Ngunit sa halip, meron kang tinataglay na kaseryosohan at kasipagan na wala ang iba. Basta't tuloy-tuloy ka lang sa pag-eensayo. Biglang tinawag ni Anghua ang kanyang atensyon, batang Panginoon. Tanong naman ni Hajen, ano yon? Sabi ni Anghua habang naiiyak na, hindi niyo po ba pwedeng ibigay ang misyon sa iba? Huwag na lang po kayong umalis. Natigilan si Hajen sa di inaasahang kahilingan ni Anghua, at naisip niya, malaki rin ang utang na loob ko sa kanya. Bakit parang alam niya na aalis na ako sa Divine Cult? Ngunit napangiti na lang si Hajen at hinawakan ang ulo ni Anghua, nag-iwan ng mga paalala, huwag kang magpapalipas ng kain dahil lang wala ka ng ipagluluto. Nakayuko namang tumugon si Anghua, opo, batang Panginoon. Sabi ni Hajen, aalis na ako. Sa wakas ay naghanda na sa pag-alis si Hajen. Paglabas niya sa pintuan ng tahanan, sinalubong siya ni na Dongpil at ni Yui Hanggrayan. Nakaluhod si Yui Hanggrayan at opisyal na nagbigay galang sa batang Panginoon, ang mga banal na katuroan ay totoo. Lahat ng demonyo ay lumuluhod sa iyo. Ako si Yui Hanggrayan, ang pinuno ng Berserk Demon Squad at kasalukuyang naglilingkod bilang acting vice ng Special Inspector General. Pagbati sa External Supervision Deputy Investigator Head. Sa likod ni Yui Hanggrayan ay nakaluhod din si Chagwang, ang kanyang second in charge, at ang hukbong sandatahan ng Berserk Demon Squad. Nang may iisang boses, sumunod din silang bumati sa kanilang pinuno, binabati namin ang Special Inspector General. Nakangiti si Hajen nang makita ang mga makakasama niya sa mahalagang misyon na ito ang dalawang malalapit at pinagkakatiwalaang mga kaibigan. Suot-suot ni Hajen ang bagong uniforme na kulay pula at itim, at sa kanyang balikat ay may gininto ang Chinese characters na nakadikit. Nakasulat dito ang mga katagang, Divine Cult Inspector General. Umalis na tayo, utos na Hajen. Mabilis na kumilos ang grupo sakay ng mga karwahe. Kasama niya sa loob ng karwahe niya sina Dongpil at Hanggrayan. Nag-uulat sa kanya si Hanggrayan, Inspector General, base sa bilis ng karwahe natin, inaasahang mararating natin ang Joksa family sa loob ng 5 araw. Kung hihinto tayo para mag-break ng mas madalas kaysa sa unang plano, maaari pang madagdagan ng 1 o 2 araw ang biyahe. Samantala, si Hajen ay nakapikit sa isang sulok ng karwahe, di mapalagay ang kanyang kalooban. Napamura siya sa kanyang isip at pilit tinatanong ang sarili kung bakit ba ganito ang nararamdaman niya. Aniya, bakit ba kakaiba ang pakiramdam ko? Ito na ang kalayaan na hinihintay ko. Kaya bakit hindi ako komportable? Bakit hindi ako mapalagay? Naka-high alert at sensitibo lahat ng pandama ko. Mas matindi pa ito kaysa noong nakulong ako sa inescapable net formation ng Righteous Heavenly Alliance at Steel Blood Fortress, o noong una kong nakadaupang palad si Li Cheonsang. Hindi ako makakatakbo paalis ng ganito. Bakit? Lalong napakunot sa noo si Hajen at humigpit ang kanyang pagkakahawak sa braso. Pinagpapawisan siya ng sobra sa hindi maipaliwanag na dahilan. Patuloy niyang tinatanong sa sarili, bakit? Meron ba akong nakalimutan? Hindi niya namalaya na kanina pa siya tinatawag ng 2 kasama. Napuno sila ng pag-aalala. Sabi ni Hanggrayan, Inspector General. Ayos ka lang ba? Pinagpapawisan ka ng sobra. Sabi naman ni Dongpil, kung hindi po maganda ang pakiramdam ninyo. Pero agad ding sumagot si Hajen, may iniisip lang ako. Wala kayong dapat ipag-alala. Walang problema sa kalagayan ko. At hindi na nagtanong pa ang dalawa. Pagdating ng takip silim, ipinag-utos ni Hajen sa mga tauhan na maghanda na para sa pagdating ng gabi. Kailangan nilang huminto at magtayo ng kampo para magpalipis ng gabi. Nagsindi sila ng mga apoy at tulugan at mga tent katabi ng mga karwahe. Nag-uusap sa labas sina Dongpil at Hanggrayan.
Tinanong ni Hang Ryan si Dongpil, bakit hindi ka na magpahinga sa loob ng karwahe? Sabi naman ni Dongpil, mukhang gustong mapag-isa ng batang Panginoon. Sabi naman ni Hang Ryan, naku pinag-aalala niya talaga ako. Ni hindi man lang siya kumain ng hapunan. Sa pagkakataong ito ay hindi nila mapigil ang mapaisip kung ano kaya ang dahilan ng malalim na iniisip at pagkabalisa ng ikatlong batang Panginoon. Di mapigilan ni Hang Ryan na magtanong, may alam ka ba sa nangyayari? Mas malapit kasi kayong dalawa kaysa sa amin. Ngunit maging si Dongpil na araw-araw niyang kasama ay walang alam sa nangyayari. Sabi niya, hindi ko rin alam eh. Iniisip ko na lang na baka dahil sa pressure sa mabigat na misyon natin. Hindi ko inaasahan na ganyan ang pag-aalala mo para sa kanya. Nasabi ito ni Dongpil dahil palagi niyang binubulyawan at inaaway ang batang Panginoon. Sabi naman ni Hang Ryan, wala yon. Siyempre kapag may nangyari sa pinuno ng misyon natin, edi mabubulilyaso na ang buong misyon. Sa gitna ng kanilang seryoso at may sensinang pag-uusap, hindi nila namalayan na dumating ang ikatlong batang Panginoon at sumingit sa gitna nilang dalawa, nakikinig pala sa kanilang pag-uusap. Sarkastikong sabi ni Hajen, aba nakaka-touch naman yung pag-aalala ninyo, halos maluha na ako dito. Napaatras naman sa gulat ang dalawa na parang nakakita ng multo. Bulalas ni Hang Ryan, sabihan mo man lang sana kami kung papalapit ka na pala. Nakakatakot kaya ang stealth techniques mo. Samantala, napahawak naman sa dibdib si Dongpil, parang aatakihin sa puso dahil sa kaba. Sumigaw naman si Hajen pabalik, stealth techniques mo mukha mo. Hindi lang talaga kayo alerto no. Dagdag pa ni Hajen, gutom na ko. Bigyan niyo ko ng jerky o kung anong makakain. Sa wakas ay nakaramdam din siya ng gutom pagkatapos niyang magnilay-nilay. Umupo silang tatlo sa palibot ng maliwanag na bonfire. Magana namang kumain si Hajen at pinuna siya ni Hang Ryan, kung lumamon ka parang yan na ang pinakamasarap na pagkain ah. Sabi naman ni Hajen, malayong malayo ito sa jerky na nakain ko noon. Kung ikukumpara doon, maituturing na itong delicacy. Naalala niya ang mga panahon na siya ay Assassin King pa, dahil naka-survival mode siya noon simula pagkabata pa, kinakain niya lang kung anong meron para mabuhay siya. At bibihira lang siyang makakain ng tunay na pagkain. Maya-maya ay inalok siya ni Hang Ryan ng isang bote ng alak, gusto mo ba? Tanong niya. Agad naman itong kinuha ni Hajen at di nag-atubiling uminom. Pagkalunok ng alak, sabi niya, excited ka para sa misyon na ito kahit na ang trabahong ito ay kadalasan para sa penal law hall o kaya sa main hall. Tapos nagdala ka ng alak. Seryoso ka ba? Depensa naman ni Hang Ryan, dinala ko kasi yan para sa post-mission celebration. Kaya tumikim ka lang ng kaunti. Sabi na lang ni Hajen sa isip niya, kadalasan nakakainis siya pero ngayon sa totoo lang nagpapasalamat ako na nandito siya. At nagpatuloy siya sa pag-inom. Pilit niyang pinapakalma ang nababalisa pa ring damdamin at sinasabi niya sa sarili niya, chill lang tayo at magpaka-easygoing. Pwede rin naman akong tumakas pagkatapos ng lahat ng ito. Si Dongpil na nasa tabi niya ay di mapigil ang magtanong, ano, Berserk Demon Squad Leader? Ano yon? Sabi naman ni Hang Ryan. At sabi ni Dongpil, pwede rin ba kung tumikim ng alak? Ngunit mapang-asar na sinagot lang siya ni Hang Ryan, as if walang para sayo. Nagmamakaawa naman ang nakabusangot na itsura ni Dongpil, aniya, konti lang bakit ayaw mo mamigay? Habang nagkukulitan ang dalawa, napatanong tuloy si Hajen, at kailan pa kayo naging malapit sa isa't isa? Mariin namang tumanggi si Hang Ryan, anong sinasabi mo? Hindi kami close. Itong palakang ta. Kunot-nuring tumanggi si Dongpil, hindi rin ako malapit sa kanya. Kahit kanina ay ginusto niyang mapag-isa, hindi niya maipagkakaila na nakatulong ang presensya at pagkukulitan ng dalawa para mapagan ang kanyang damdamin at mapakalma ang kanyang nababalisang isipan. Minabuti ni Hajen na isantibi na mula ang pag-overthink bunga ng kanyang hypersensitivity, at napagdesisyonan na gagawin niya muna ang gusto niya ngayong gabi at magpapakasaya. Pagkalipas ng halos isang linggo ay nakarating na nga ang grupo ng ikatlong batang Panginoon sa tahanan ng Joxa family. Sa labas ng tarangkahan, malakas na inanunsyo ng tauhan ang pagdating ng Divine Cult Inspector Squad kaya't pinabubuksan ang mga tarangkahan ng Joxa family.
Gayunpaman, hindi nagbukas ang tarangkahan, bagkus malamig na sinalubong sila ng isang opisyal at mga gwardya. Ang opisyal na sumalubong ay si Hong Sang-ho, ang ikalawang patriarch ng Joksa family. Mariing sabi ni Hong Sang-ho, nasa gitna kami ng construction. Hindi namin kayang tanggapin ang lahat ng bisita kaya kailangan naming dalhin ang mga gwardya ninyo sa ibang tuluyan. Ang inspektor lang ang maaaring sumama sa amin. Napataas ng kilay si Hong Ryan dahil sa walang galang na pakikitungo nito sa kanila. Di niya maiwasang mag-react sa sinabi nito, ano? Ang lakas naman ng loob nito. Maya-maya ay bumaba na si Hajen mula sa karwahe at habang naglalakad papalapit ay nagtanong, sandali. Ikaw ba ang patriarch? Malamig at direkta naman itong sumagot, hindi. Ako ang ikalawang patriarch na si Ho Sang-ho. Nakangisi siya habang sumasagot kay Hajen, tila nang iinsulto at nagpapakita ng awtoridad. Bukod pa rito ay nagpalabas siya ng napakalakas na demonic energy upang i-intimidate ang bisita. Seryoso na ring tumingin at nakipag-usap si Hajen, ikalawang patriarch. Nasaan ang patriarch kung gayon? Akmang sisigot pa lamang siya na, ang patriarch ay nasa, ngunit bigla itong naputol ng tawagin ni Hajen ang acting vice, squad leader Yui, hindi sila marunong magpakita ng basic na pagrespeto. Isulat mo na walang dapat iulat dahil mababa ang tingin nila sa divine cult. Nagsasayang lang tayo ng oras dito. Umalis na tayo at magtungo sa Gogayong family. Napakunot naman ng noo ang ikalawang patriarch habang nakatikom ang labi, hindi nakasagot sa sinabi ng Inspector General. Mabilis na tumalikod si Hajen at nagdadag ng utos kay Hong Ryan, aniya, idokumento mo ng mabuti kung ano ang nangyari. Malinaw na wala silang respeto sa divine cult dahil sinubukan nilang paghiwalayin tayo mula sa mga gwardya sa ilalim ng di makatuwirang dahilan na may construction na nagaganap. Agad namang tumugon si Hong Ryan, nauunawaan ko po. Ipapadala ko kaagad ang ulat sa oras na matapos ko ito. Nang di pa sila nakakalayo, biglang sumigaw ang opisyal, sandali lang. Kumalma ka lang Mr. Inspector. Natigilan si Hajen sa paglalakad ngunit mas lalo siyang nainsulto nang tawagin siya nitong Mr. Inspector dahil patunay lang na hindi siya nito kinikilala sa kanyang opisyal na titulo. Nagpatuloy si Hong Sang-ho, sinusubukang dumpensa. Aniya, hindi mo pa nga pinapakinggan ang aming paliwanag. Anong uri ng sitwasyon ang makatarungan upang biglang tapusin ang ating ugnayan sa kalagitnaan ng pag-uusap at pahintulutan kang magdesisyon sa mga bagay ayon lamang sa iyong sariling pagpapasya? Lumingon si Hajen at sumagot, ganon ako magtrabaho. Bukod pa rito, bakit ko gugustuhing manatili pagkatapos nyo akong salubungin ng ganyan kaagresibong demonic energy? Gugustuhin mo bang tumuloy at makipag-usap kung ikaw ang nasa kalagayan ko? Naisip ni Hong Sang-ho, alam kong disipulo siya ng Demon Lord pero matalas ang bibig niya. Hindi niya inaasahan na sisigot sagutin siya nito. Mabilis na nakapag-isip ng dahilan si Hong Sang-ho, aniya, katatapos lamang namin sa pagsasanay. Hindi nagawang kontrolin ng maayos ng aming mga tauhan ang demonic energy nila. Kaya humihingi ako ng tawad para sa nagawa nila. Ngunit hindi kumbinsido si Hajen at nagtanong, pagsasanay. Talaga ba? Sabi ni Hong Sang-ho, oo. Sa pagkakataong ito, nagpakawala na rin ng demonic energy si Hajen at matalim na sinabi, ikalawang patriarch, hindi ko gusto ang tingin ng mga mata mo. Itigil mo na ang mga walang kwentang dahilan. Sinusuway mo na ba ang Demon Lord ngayon dahil mababa ang tingin mo sa nakatataas sayo? Hinawakan ni Hajen ang kanyang espada at bahagyang binuksan ang talam, tanda na handa siyang makipaglaban kung kinakailangan. Sa likod ng matapang na itsura, pinagpapawisan na siya ng malamig sa kaba. Napasigaw si Hong Sang-ho, paano mo naman nagawang magmungkahi ng isang bagay na ganyan kalala? Di nagpatinag si Hajen at habang nababalutan ng mga madilim na pulang kidlat bing enerhiya, seryosong sinabi ng mata sa mata, kung gayon ay ano? Gaya ng sabi mo, ako si Mr. Inspector. So sino sa tingin mo ngayon ang kinakatawan ko? Sagutin mo ang tanong ko. Alam ni Hong Sang-ho sa kanyang sarili na ang sagot ay ang Demon Lord ngunit ayaw niyang aminin ito dahil siguradong mapapahiya siya at para niya na ring inamin na talagang hindi niya iginalang ang Demon Lord dahil ininsulto niya ang kinatawan na pinadala nito.
Nang hindi siya sumagot, lalong lumakas ang enerhiyang pinakawalan ni Haljan at sumigaw siya sa galit. Sumagot ka, ano kaya ang susunod na mangyayari sa paghaharap ni na Haljan at ng Joke sa family? Mapapaamo niya kaya ang mga mababangis na mga pinuno rito? Abangan sa susunod na kabanata.